You're my world, your every breath I take. You're my world, your every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you, my love, with your hand resting in mine. I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, your every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world for me. With your hand resting in mine, I feel a power so divine. You're my world, you are my night and day. You're my world, your every prayer I pray. If our love ceases to be, then it's the end of my world, end of my world, end of my world for me. As I write this letter, my heart's beating much too fast for my pen. Soon I'll be in your arms again. To think I'll be with you, to taste all those sweet, sweet kisses once more. Darling, that's what I'm longing for. But most of all, I just want to hear that wonderful sound, I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? I need reassuring. Those thoughts have been storing up in my mind.
When I get home, what will I find? Will you still remember? And will your love be tender and strong? I've been away from you so long. So when I'm home, I just wanna hear that wonderful sound. I love you. It brings sweet music to my heart. It's been so long since I've heard the sound, that wonderful sound. I need you, my love. Why ever did we part? My love, why ever did we One day soon I'll come back, and I'll stay forevermore. Wait for me. Say you wait for me. One day soon we'll wander where we've never before. Say to me, you will wait for me. When the winter's through, once more I look into your eyes. I will fly to you upon the wings of butterflies. One day soon I'll see you, and I'll kiss away your tears. Promise me you will wait for me. Say you will, and we'll see every dream come true. Wait for me, wait, and I will come back to you. Ipabati, ipalit sa pamilya sa aming pakikiramay at kami po yung sampat sa inyo. Ako po si Brother Roy Javier. Ako po yung magkakandak ng funeral service sa umagang ito. At ako na po mag-preside. Bago po tayo dumako sa ating program, meron po tayong opening hymn. May mga hymn po sa tabi nyo. Kung hindi po nakikita, pwede pong gamitin. Sa hymn number 300, meron po siyang pamagat na Families Can Be Together. At ano po yung invite si Sir Levi na pilit tayo sa music para po mag-chorus sa atin. At susunod po doon ng opening prayer po ni Sister Melody Javier.
Manalangin po tayo. Mahal namin Amang nasa langit, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin na magtipon-tipon sa umagang ito para po gawin itong last funeral service ni Tatay Eleuterio Llagas. Maraming salamat po sa buhay na ibigay niyo po sa kanya, sa kanyang pagmamahal, mga alaala, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan at lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Heavenly Father, sa Ebanghelyo na meron kami na nagbibigay sa amin ng katiyakan na ang paghihiwalay ng isang pamilya ay temporary lang, na naniniwala po kami na darating ang araw na muli po itong magbubuklod-buklod sa inyong presensya. Maraming salamat sa bawat isa na nandito po ngayon para makiramay. Sa ngayon po, hinihiling po namin at iniimbitahan po namin ang inyong banal na espiritu na mabigyan ng comfort ang pamilya ni Tatay Eleuterio sa kanilang pagdadalamhati. Bigyan niyo rin po kami ng kalakasan sa aming mga kahinaan. Ganun din po, tulungan niyo po kami na maunawaan at maramdaman po namin yung mga mensahe na ibibigay po sa amin ng aming speaker sa umagang ito. At dalangin din po namin na patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala at tulungan niyo po kami na mas lalo pa po namin mapalakas ang aming pananampalataya dito po sa ibabaw ng mundo kahit na po marami pong pagsubok at challenges na dumarating sa aming buhay. At ang lahat po ito ay aming iniiwan at pinapasalamatan sa pangalan ng inyong anak, ang aming tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. Amen. Thank you, Sister Melody. Ngayon po, meron tayong dalawang speaker na naka-assign po. Ang una po magbibigay ng mensahe, si Brother Edward Posugak at sa susundan ni Brother J.B. Moises Patricio. At pagkatapos po ng ating dalawang speaker, meron po tayong tribute hymn na matatagpuan po sa hymn number 293 na meron siyang pamagat na Each Life That Touches Ours for Good. Brother Edward. So, maraming po na itong aming brothers and sisters. So, before po ako mag-start na message ko po, gusto ko pong ipaabot ang condolences ko po sa pamilya po ni Tatay Eleuterio. Sisi ko po na aling time po na adi, isa dali sa siguro may masasabi ninyo na worst time kabuhay po ninyo. Naulaan po ako sa Padre de Familia. Isi ko man po na kamunduan naulaan sa kagilin. Pero hopefully po, ang message ko po na itatao kanina especially po sa pamilya po ni Tatay Eleuterio, makatabang po kaninyo na sali po tayo na adi, mamatayan po ninyo ang pagpayaba po ni Hesus Kristo sa kanyang amang Diyos para kaninyo, at mamatayan po ninyo ang comfort and peace about ka na plano ni amang Diyos para ka na po amin. So, as members po galing simbahan, we know na si amang Diyos po, agto po iya plano na itinaw po kanatong namin. Agto po rason kung kauno, sali po kita mundunguan. Darilang po nagkataon na nabuhay kita sa di mundo. Kaya pa po aday sa plano ni amang Diyos po para kanatong namin na mga igin po na. And kaya pa po sa di plano po na aday, ma-experience na po na yung pangigin and may experience naman po na magaan. Kaya po sa plano po nila. So that's why, as members of the church po, isip po na mo na nakagranan kaya po sa buhay ka. Pero, isiman po na mo nakagranan buko po ang katapusan kabuhay ka. Sa Book of Mormon po, sa mga dali po nakakamisip, kung ano pa Book of Mormon sa po 1, Book of Mormon po, usad pa po iyang banal na kasuratan. Pariyo po ka Biblia, nagpapamatuod man po iya kay Hesus Kristo.
na si Yeso Cristo, tagapagligtas ka, na dahil Kanya, tinubos niya sa mga kasalanan ka. So, amo po ang aaklat ni Mormon. Dari po niya kinukontra Biblia, kundi sinusuportahan po niya kung ano ang sinasabi sa Biblia. Kung ano po sa buko pong lakaklaro sa Biblia na sinabi about kay Yeso Cristo tsaka sa Ebanghelyo niya, tinatawan po yun sa kalinawan, kaya po po Mormon. So, may share po ako sa verses galing po sa Book of Mormon na hopefully makatabang po ka na to na mas maintindihan po ang plano ng Amang Diyos para na po natin. So, sa po Alma, chapter 11, verses 42 to 45. So, tani pong mag-add ko po context, alam ba kung saan po ka na talking about sa the chapter na or aling kabanata po na agi. Amo po adil so time na si Propeta Amulek, so usan po iyang propeta sa Aklat ni Mormon. And ako po kinsa ko nakadebate, sabi yung tanang nakadebate, na kadakol po nga kanya, kaling tawuli, na ngaran po niya, Zizrom. Ano po si Zizrom. So pinagkarao nga po niya si Amulek, si Propeta Amulek, about kay Heso Kristo. Aling time po na adi, diri pa man po nag-aabot sa Heso Kristo. So, di pa yabistado ko mga tao. At ko lang mga prophecy na may abot iya sa mundo. Nasabi nga ni, tutubusod niya sa mga kasalanan ko tao. So, kaya, aling si Zizrom, nagkarao nga po iya about kay Heso Kristo, tsaka kay Amang Diyos. So, nakunga niya, pero ba Diyos? Sabi ni Propetang Amulek, usan. Then, sinabi niya, inawa ni Zizrom, matod ba talaga ngayon ang kumig-abot na Son of God? Tsaka, matod ba talaga ngayon natutubuson kita niya sa mga kasalanan ka? Tapos si Amulek man, sinabi niya, matod niya yan. Pero, sabi ni Zizrom, ibig sabihin niya, ngamin niya, ililigtas niya sa mga kasalanan. Or ngamin niya, maliligtas niya sa mga kasalanan niya. Ngayon, si Amulek, sabi niya, direct. Buko ngayang namin, maliligtas niya sa mga kasalanan niya. Tapos, si Zizrom, medyo nagkontraya. Sabi mo naman niya, sabi mo naman niya, may abot niya para iligtas ang mga tao sa mga kasalanan nila. Ngayon niya, sinasabi mo naman, na bukong namin, ililigtas niya sa mga kasalanan niya. So, nagbububuang ngayon ka. Ngayon, so, explanation po ni Prophet Amulek sa atin. Sinabi niya, na si Yeso Kristo, namin na kasalanan, itutubusod niya para ka na to. Pero, bukong namin na tao, lahat ko kasalanan, maliligtas niya. Ano po sa rason niya? Sabi niya, kung atawo, dirimigra po kay Yeso Kristo, and diri i-accept bilang Savior or tagapagligtas niya, diri niya yan maliligtas. So, meaning po, gustong ipaabot po ni Prophet Amulek sa atin, nasa kakanato pananggad po. Kuno, or nasa to pananggad mga tao, kung choice nila, ni-accept nila si Yeso Kristo bilang Savior nila, and kung i-accept nila si Yeso Kristo bilang Savior nila, sa to lang sila, masisave, or matutubos kung mga kasalanan nila. So, amo daw po ito meaning ni Prophet Amulek. And sa di po nagloob, so topic nirang narawa about kagaranan. Kung ano aming nyari ka na to, kapag nagraan po kita. And hopefully, adi pong message po na adi, makatao po ka na to, especially po sa pamilya ni Tatay Eleuterio, sa comfort and peace. No? Sabi po sa adi, sa verse 42 to 45, sabi po ni Prophet Amulek, medyo in-explain po niya kung ano talaga ka na tumingyari kapag nagraan po. Sabi niya, ngayon, may isang kamatayan na tinatawag na temporal na kamatayan. At ang kamatayan ni Kristo ang magkakalag sa mga gapos ng temporal na kamatayan ito, na ang lahat ay babangon mula sa temporal na kamatayan ito.
And so, sabi niya, ngamin daw kita, makakaranas kita sa kagaranan. Kaya yung kagaranan po, adi, binabawi ang temporal. Meaning, adi pong mararanasan tang kagaranan sa adi mundo, amo po ang temporal na kagaranan. And sabi niya, ang espiritu at ang katawan ay magsasamang muli sa sakdal na anyo nito. Kapwa ang biyas at kasukasuan ay ibabalik sa wastong pangangatawan nito. Maging kagaya natin ngayon sa sandaling ito. At tayo ay dadalhin upang tumayo sa harapan ng Diyos, nakaalam maging katulad ng nalalaman natin ngayon at may malinaw na alaala ng lahat ng ating mga pagkakasala. So, meaning po, brothers and sisters, na umaabot po at time na anpong kaluluwa ta, tsaka ading awak ta po, ading physical na awak ta. Pag nagraan po kita, umaabot po at time na may iba po ng gadahan. Meaning, magiging usad po ulitahan ang kaluluwa ta and anahawak ta. And sa time po naan, amo na po ang time na uhusgan na kita. I-judge na kita. And sa di po time na adi, nyamin daw isita. Nyamin na knowledge na agko po kita kung nabubuhay kita sa ating mundo, may babalik man po ang. And nyamin na na-experience ta po sa ating mundo, marurumuruman ta po ang. Tanganing, kapag ginudge po kita ni Amang Diyos, nyamin po na ginibuta, rumrum ta. Dirita ko pwedeng sabihin na, ay nalingawan ko na yan, Amang Diyos. Ay, diri ko man ang ginibo. Dirita ko ang masasabi. Tangamin na ginibuta daw po sa mundo, rumrum ta po ang. Kasing time na ati, na i-judge na kita, or husgahan na po kita ni Amang Diyos. Rugang pa po ni Propetang Amulet. Ngayon, ang pagpapanumbalik na ito ay darating sa lahat. And so meaning, naging makasalanan or naging mabuot, kung nabuhay kita sa ating mundo, ngamin kita, may experience na po atin. Na kapag nagraan kita, mararesurrect po kita. May iba ng God sa kaluluwa at saka sa awak ta. Sa kapwa matanda at bata, sa kapwa alipin at malaya, sa kapwa lalaki at babae, sa kapwa masama at matuwid. At maging doon ay hindi mawawala kahit isang buhok sa kanilang mga ulo, kundi bawat bagay ay manunumbalik sa sakdal na pangangatawan nito. Gaya sa ngayon o sa katawan, at dadalhin at lilitisin sa harapan ng hukuman ni Kristo, ang anak at ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu, na isang Diyos na walang hanggan, upang hatulan alinsunod sa kanilang mga gawa, kung ang mga yaon ay mabubuti o kung ang mga yaon ay masasama. So, amo na pa di sinasabi ko sa bago, na ngamin kita, uusgahan po, or ngamin kita i-judge, kung ngamin naginibuta sa di po mundo. Then, narugang pa po ni Propetang Amulet, ngayon, dinggin, sinabi ko sa iyo ang hinggil sa kamatayan ng katawang lupa, at gayon din ang hinggil sa pagkabuhay na magpuli ng katawang lupa. Sinasabi ko sa iyo na ang katawang lupang ito ay babangon na isang walang kamatayang katawan, na mula sa kamatayan, maging mula sa unang kamatayan, tungo sa pagkabuhay, upang sila ay hindi na mamatay muli, ang kanilang mga espiritu ay sasamang muli sa kanilang mga katawan na hindi na maghihiwalay pa kailanman. Sa gayon, ang kabuuan ay magiging espiritual at walang kamatayan. Nang sa gayon, sila ay hindi na muling makakita pa ng kabulukan. So, bilang usad na miyembro ko kaling simbahan, usad po adi sa kamaturan na lakas thankful po ako, personally. After po kading kagranan tadi sa ating mundo, sinabi sa ating Propetang Amulet na after ta kong magraan and ma-resurrect kita, dali na kita migraan po ulit. Meaning, dali na pumigsuway sa kaluluwa ta, sa kaso hawak ta, and forever buhay na po kita. And perfect body po ako kita kapag na-resurrect po kita.
Meaning, kung nabubuhay po kita sa mundo, nagkagko aksidente, naputlan kita sa kamot, pag na-resurrect po kita, maibabalik po ito. Meaning, sabi nga ni Sadi, dawa usad na hibla ko buhok mo, maibabalik po kayo. So, perfecto po ang magiging awak. Dili na kita makakaranas sa ilang. Dili na kita magkailang. So, usad po sa grateful ako bilang usad na miyembro po aning simbahan. Naisip ko po aning kamaturan po natin. Na naisiyan ko na kapag nagraan kita sa ating mundo, kung pala na nakatapusan. And we're so much grateful po na aning simbahan ang kupubuhay na propeta na nagtataw po sa mga revelation kung ano po dapat nagibuhon ta tanganing ma-receive ta po aning salvation po na ating. Tanganing later on, eventually, nalambang pamilya ta po, makaiba ta sa susunod na buhay. So, saan po sa pinakamagayon na regalo na itinao po ka na to ni Heavenly Father at ni Jesus Christ. Na pamilya ta na nabuo po sa mundo, posible po na makaiba tapayan sa susunod na buhay. Basta, ginibuta po na sundo niya, kung ano man sa mga pinapagibo niya ka na to. And ginibuta na i-accept si Heso Kristo sa buhay ta bilang tagapagligtas ta and manunubos ta. I'm so much grateful po, brothers and sisters, na isip ko po ating kamaturan po. Sa pamilya po ni Tatay Eleuterio, nasabi ko po kanina sa bago na isip ko po apagmatic, kanaw daan sa kagiging. Tako man po, dalaman po ako kagiging. Pero so man, nakulo po kapasalamatan ko, naisip ko na pamilya na pwedeng maging pangwalang hanggan. Naisip ko na agkula ka perfectong plano po si Amang Diyos para ka nalambang usap ko ka na tunguhan. Abo niya na bumalik po kita sa presensya niya, nakita lang. Solo kita, abo po niya yan. Gusto niya na bumalik po kita sa presensya niya, kay bata po ang pamilya ta na nabuo sa ating mundo. Pero ako po ang catch. Ako po ang nakulong responsibilidad na kaakibat. Kaya po wanta po na i-recognize siya as our Heavenly Father. Kaya po wanta man pong i-recognize si Jesus Christ as our Savior. And i-accept po ang nag-aspel ni Jesus Christ sa buhay ta po. Isa ko po, brothers and sisters, na payababo kita niya ng Diyos tsaka ni Yeso Cristo. Isip ko po na naka-perfecto ka na plano na ang kupusira ka na lang bang usad ko ka na to. And isip ko man po na isinira, tingunaan na kamatian ka sa Oroaldo. Isinira, tingunaan ko anang nagpasakit na namamatian ka. Isip man po na raking kung kita na umuya sa maray. And isip man po nira, anang pangangayipot ha. And isip ko po na namin po aling matuod sa karan po niya sa Kristo. Amen. Sister, welcome po sa mga visitors. Ako po si Brother G.B. Patricio. Nagpo ako ni nakaagong po kay Sister Angie. Ilin po ni Tatay Yagas. Pero bago po ako mag-phone kayo message na nagparapangan niya ako na nakutibaan. Sa message na makahanap sila sa hope and ma-feel nila pagpayaban niya ang Diyos. Dawakin ako sa larog ka yung pinag-aagian na sitwasyon. Pareho ko sabi ko, kayo ba akong nagsalita sa adik? Siguro, pwede na masabi ako di pinaka-worst na aldo kapag argali nangyayari. Pero bilang ko sa member nga ni Kalisimbahan ni Yeso Cristo, usad sa pinaniniwalaan ko na buko adi atol-tok kabuhay ta. Na di rin po matatapos na kapag nagraan kita o daan na nangyari. Bana po dapat kahamutaan tinarong sa nakanabuhay. Ang buka na plano na yung mga Diyos. Ang plano niya ka na ito maiwasan, malawak po ano. Usad-sad, sabi ni Brother Edward na usad-sad to, kaya ba sa ito plano ito na migraan kita? Dahil naman purpose na pag nagraan kita, mariresurrect kita. Kung maruman po ninyo brothers and sisters, si Jesus Christ, nagraan man po iya. Kung nagraan po iya, nabuhay ako, ikatlong aldo. Munto binabawi itong resurrection. Sabi sa Totoro, sa Tubong Mormon, and even sa Bible, nakita namin, makasalanan manubo ko, namin man kita mabubuhay ng God.
Ang ngayon sa tinaon ng regalo ni Amang Diyos, o na Iso Kristo para ka na to. Taning kita mamatayan man, kung ano sa mga namamatayan na rangawan, nakaperfektuhan ka kanyang tawag. Pero ako na, speaking po ko, pagpangadi ko na matigita sa comfort. Usat na principle po na perming nakakatawan ako sa comfort sa disimbahan, sa the principle. Pareho okay ng tasubago na families can be together forever. Namatayan ko man po maudaan sa pamilya, maudaan sa lola, sa lolo, sa mood, maudaan sa mga auntie, po man. Isip ko po pagmati ka na udaan. Lumahulugiya, mapatangis talaga kita. Pero even si Jesus Christ, perfecto ya, brothers and sisters, nagtangis siya. Kung nag-ranso, close friend niya. Mapaitan na ako, isa naman na mag-grief kita. Pero kung okay, na maudaan po kita sa pag-asa kapag ba nag-aaral. Kung rumunta, mas mabuya yan, ang naudang kapamilya ta, kung kita tinatanggap ta na. Udaan na sira. Pero comforting words at to, so sinasabi nilang reunion. Baga po, pag nagre-reunion ka mo as a family, or even sa eskwelahan lang mo yan, how much pa po kayaan kung kita mag-reunion sa to kay ba si Amang Diyos, kay ba abong pamilya ta. Yan ang po, sa comforting word, nararamon ko sa simbahan, ta. Buko po akong panangigin na member ka di simbahan. Kung nagraan po sa lolo ko, member po sa nakadisimbahan. Sa Aliman, first time ko makaloob dati. Sa Aliman na dinara bago ya ilubo. Ano, sa mga narunod kong salita na buko man pa nang matatapos pa ito na last na pinagkabilayan na mo ni tatay. Nakarurungan ko, last na binaidan na mo birthday ko, tas mga berang bola na grani. And nakuha ko sa maray, hindi ko yung binisita. Hindi kami nagkabinayan. Pero ako po nga ito, kumaturan ko na ako pa man pala ng pagkakataon na mabayad sila. Kung pareho ko ikibuta, sinabi ni Brother Edward, na kukuha sa responsibilidad na i-recognize ang mga Diyos at si Iso Kristo bilang sa nagkakapagligtas na buko pa na imposible kanya. Kung dahil po nga ni Adan, migraan kita, dahil kay Iso Kristo nga re-resurrect kita kami. And gusto ko sana po mag-share sa usad na scripture verse. Habo ko naman ng paraw tayong matawan man po sa oras ang kanyang pamilya ni tatay na makapagtawan sa message. Usad po sa pinaka-paborito kong scripture verse sa New Testament. Kasi sinabi ni Iso Kristo di mga bagay natin. Sabi niya, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls." Kung maisiyan po ninyo, kumaramaran po ninyo kung ano ba ay kayo ang bumagay sa ibubutang sa damulag kung sali ka na to. Sa ibubutang sa aliw. Sa ibang bansa po kaya darwayan. Arisod po kung taon yan darwa. Taning, wag solo po kaya sira. Sabihin tang akayasan na nirang maalsa 50 or 100 na kilo. Pero pagdarwa po kaya sila sa tuyo, darawang damulag, sabihin tang damulag, at 50 to 100 sana nila kaya yung nakadausad. Kapag darwa po sila kaya, bugad nila makala sa 500 to 1,000. Parang ang buwan to sa pinanggalinan kanto. Ang to essence kanto. Kung kita man, ayaw ka, nasasakitan kita lang bubad. Kung saliri ka sa nang ayaw, ibutang tapo ayaw sa tuyo man na Iso Kristo. Takanin kung ano man po sa bubad na namamagaan po ninyo, ang kumigtabang ka na to. Ang upuan, purpose kung taon na kataag ko tagapagligtas. Bukusan na pong dahilan na si Iso Kristo nagbayad sa laiya. Dahilan mo kano yung nabuhay sa mundo para mamatayan man po niya kung ano sa mga namamatayan tamuhan. Namatayan niya kung ano man ang pagmatay ka maudaan sa friends, sa family, and nga na pasakit, brothers and sisters, iyakan nakamatid. Iyakan perfecto na nakaiintindi kung ano ang namamatayan tamuhan.
Kaya kung maisip ka po na udaman nakaintindi kung unuting gauludi ka sa akin, maybe di ta pwede ma-express in a word. Pero sa amang Diyos, naiintindihan niya yan perfectly kung ano po ang namamatay ninyo. And He can comfort you, brothers and sisters, kung ano man ang namamatay ninyo. Kung ano sa namatayan kung comfort ka to, kung naisiyan ko di bagay na di mamatayan po man natin, taigin man po ka niya. Kuda po iya pinipili na ipamata kanyang pagpayaba. And I hope and pray, brothers and sisters, especially po sa family po na ni Tatay Agas, na makamati po kami sa comfort. As you remember, si Tatay sa mga good deeds na inigo niya, and also as you remember Jesus Christ as our Savior. And marumruman ko po sa experience kay Tatay na dawa po nasasakitan na kaya ito namamatian niya kapag nag-church pilot ko kaya pa niya. Magpara-share po sa testimony sa adik. Bitinga. And maisip ko po, kinakubukan ito namamatay ni Tatay. Baka pwedeng masubog ako, baka pwedeng hindi nanganigan ako magsimba. Pero so, faith na pinabayad ni Tatay kung nabubuhay niya. Sa kwarto sa example, kung paano kita dapat manubuhay. Pinabayad ni Tatay na dapat magpadalos kita, datawang masakit. Even as, kay puwanta nga pa ni datawang masakit. And, number one, I testify, brothers and sisters, that Jesus Christ and Heavenly Father, mayabang kita niya. Ako yung plano ka ba matusan po ka na to? And kaming pwede, gusto kong bayaan sa ngalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Sisters, we would like to invite po dalawa po sa pamilya ni Tatay Duterte na magbigay po ng message. Si Sister Linda Llagas Hata at siya po isusundan ni Sister Angeline Llagas Patricio. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayaw ko sana mag-message ng ganito. Hindi naman na nila narinig. Pero malaki din ang paniniwala ko sa prayers na kahit anong mangyari dito sa lupa, kapag pinagpatuloy natin yung pananampalataya kay Lord, maganda ang nangyayari sa atin. Ako na'y nararamdaman ko ito na nagsisipapapa ni Kadawa
daw ako nagkaulog-ulog kasi ito nung isip ko. Sa labisas mga naulugan ito. Tapos naagapan na tulos ko maamon ko. Maski sa balay, pirming malangurot daw ito, marang mati gusto niya pirming malinigan at tayo. Pirming ariklado saan ko sila sa magpaparasagod baga kami. Gusto niya pirming nag-uumamabayad sa umana, maduot, nagpaparatuloy ito. Gusto niya pirming ariklado. Amo man ang tugurang na dito nagpupulo, pinagsabihan ng anina mo na nirimog para iwag-iwag na itong bukol niya. Siguro dahil sa kagubatan na nababalan na o off-balance siya. Napirmi yung napapasungka, namamang kuno nila, nagpupulok-pulok na sa tugilid na napapasungk pinunong mga rumas. Pero talagang anak ko ako niya, pero gusto niya ariglado. Kaya mo man nagtugurang, pero kung narurungan daw ako lang rayo, dawaan na oras na mo gusto ko man magparapauwi. Pirming taplisan, lawod sadi, aldo sa tukan na pinagtatrabaho. Pero po, ining apatugon-tugon ko kanda na asikaso, hindi na magparapatrabaho, pero di man ko na napapipila. Kaya, pero 84 years old na si Akin, daad tong kabukulan na to, baga na sa kaya pa ka itong mag-arado, ining amuyan ko niya, pirming ariklado, amuan, pirming kung narunod, baga na sa militaryo, anong mga paagi niya. Minsan, sabi nga ni po na may stricto pero mabuot. Di kami pinabayaan na dating 14 magmurod ngayon, 13 na sana, pero amo yan, mataas sa respeto ko kay Apata. Dawa di ato nakatapos sa elementary, pero ako po, para tuturuan sa mami ng mga natuturan ko, siguro tulong taon pa sana ako, tattaw na akong magbasa ngamin, pala ko pirmi man akong first honors itong eskwela na amo yan nagnisinabi yung luwas sa mga pasak at itong kumpleto pasungipon. Sige yan, yung namang yan, maski ako nagsasap na. Mayang na nga, pag multiply na, nakabot ko makan 1 plus 1. Sige, argon sa tuabo na bangbangan. Sige, susurat ko ka. Sungaran mo nga yan, tataw na nga yan kumuldi o turtugbong. Ay nga nakuapapuruan tataw ko. Kaya pag first uno na may ribbon na daw ay kung nagkakwarta, nagpaparadidisponer ako sa ikabit ka na kung mga ribbon sa aling nagtutos pa ba ko mga solusin ko. Tapos, pag ginagabi ko sa eskwela, nagsasabat, ako flashlight, bagang agyan naman, minsan lakad mo. Grabe sa sakripisyo ka to. So mga mood ko, medyo pasensya na kamo. So ibang mga naranasan ko, di na ninyo naranasan, takin sa kuha, nagbuburang naman ba yan? Halakil igin, isi man ninyong 14 nga ni. Ako so nakaranas ko, mami ng pagbagan so pagkabot. Ako kuno so unang sindalo, magsasabi niya to, adi man namin ngayang puso, baga nang isang itinaw niya mga gusto na amo nga itong sindalo, amo po para sabihin. Pero isi kong payaba kita ngamin, hindi baga na so nagluluwas, nasabi ko no, ako ko nung pinakapayaba. Pero isi ko man napayaba niya, tulong babae, pagkasa ng ako. Uuna ako, saka mo nasundan, kaya siniling ako no. Salamat po kaninyo aming mga brothers and sisters. Nagpapasalamat po ako kading ading honor na ginigibo ninyo para kiapa sa family ko. Ano pong pagsaga ninyo magyan sa to. Adi pong pag-organize ninyo kadi, ining diri ko inaasan na pag-una ko naman sa tubali, pangala, may diretso na sa to. Pero na-appreciate ko adi na sa maray. On behalf of my siblings and my mother, thank you very, very much. Salamat po sa inyong lahat, and Diyos mabalas ka ninyong amin. Minsan nalalawi-lawi na ako magtanda rin ko na, pero naiintindihan ko amin sa kaaling mga pinsan ko, mga amiga, kaabayan. Kadapilo po pagpapasalamat ka ninyong amin. Kinunuman po ang pagkukulang ka pamilya na mo, pagpasensya na sana ninyo. Basta aman sabing, hindi ko sila mapayat naman siya ako. Wala may kalitaw man ako. Babayaan siya ako, pero
Sino man ka kung may pakikiyak ko kaya. Pasalamat ko ang Panginoon sa amin. Wala sa akong wala sa mga igino ko. Pero grabe man ang pagmandasan ko. Hindi nga mo kumaning aman sabing, hindi naman masabing pagplanuhan, di man na din ang planuhan talaga. Kaya, sulusulong man akong nagyansali, sulong naman akong may kulit. Nalilipan mo akong babayaan sila. Pero, isip pa mo kaya. Salamat kay Amang Diyos. Salamat sa mami. Gusto ko sana pong na opportunity din na makapagpasalamat po sa inyong amin sa amin po na nagtabang na nakiramay emotionally, financially po. Salamat po sa mami na nag-iyan sali para po kay Apa na isita po na ako plano si Heavenly Father para sana bangkusan ka na to. Dawa makulog, pero amo yan sabi. Sa ngamin na kalungkutan, ako habal yung happiness na umabot panahon. Makakaiba ulit na to sa mga naulatang pamilya. And grateful po ako sa simbahan na na tinuturo ko sa plan of salvation. And grateful po ako sa aming na members and lalo na po sa mga nag-iyan sali. Sa aming natabang po ninyo kay Apa and kay Ama. And lalo na po sa pamilya ko. Naisip ko na ako makulog pero mas feel na to, pagpayabad ni Amang Diyos para ka na to. Na families can be families can be together forever na umaabot panahon wala na kasakitan, puro nasa namuya. Isip ko na muya na yan si Apa. Dinayamin para sa akin. Na yung may sakit, kailang niya. Naisip ko na balang araw may kabinaydan man namin na pamilya sa mundo na plano ni Amang Diyos udahan makadadaog na dawa minsan feeling ta bukukin ang payaban ni Heavenly Father na tinatao aning pagsubok na adi. Pero gusto ko lang po paisikan ninyo amin na payabakin na ni Heavenly Father na dawa kung mga pagsubok sa mundo mas mamamatian ta pagpayaban ni Heavenly Father and ni Jesus Christ, lalo na pag ako mga pagsubok mas nagrugang para ng palataya sa Kanya na ang mga pagsubok sa mundo, temporal lang iya, na nakakatabang iya na magpakusog ka para ng palataya na to. Daw makulog, pero isipon na sana, lalo na sa mga mood ko. Di rin na nagsasakit si Apa, di na nagsasakit sa tubokol, tapos si Ama di na rin masakit na namig para alin si Apa. Basta, ako sanayin gusto kong sabihin na alam bang usad ka na to. Payabanin Heavenly Father. Naiintindihan kita niya, lalo na sa Juan. Naiintindihan niya kung doon ang mga tianta. Pero ako sa naisip ko, nasa bawat pagsubok, mababayan to permi akamot ni na permingsan. Handang tumabag. Isip ko po na sa magitan ka pagtubos ni Jesucristo,
umaabot ang panahon na puro na sa nakamuyahan. Umaabot ang panahon na inakatamigraan na nandun kita, naglilibot na suporta, kaaguhan ta eternal life. Na gusto ko lang sabihin sa mga hod ko na payabakit ang amin ni Heavenly Father. Payabakit dati na niya si Jesus Christ. Dawa o naman na pagsubok sa di mundo. Kaya nun kayan. Magparapangalisa na kita. Di ako malungkot, pero isipon ta na sana namuya na to sa to si Apa. Di na yamig para sakit, di na yamig para tius kubukol niya. And isip ko na, payabak kita ni Heavenly Father, iniwan ko pa ito sa pangalan ni Yeso Cristo. Amen. Brothers and sisters, muli po, salamat po sa inyong pakikiramay at pagpunta po sa simbahan. At muli po sa kami nalaga sa kanyang pakikiramay po. In closing po, our closing hymn will be on hymn number 152, God be with you till we meet again. At yung aming closing prayer, ibibigay po ni Brother Alan Dialacti. Manalangin po tayo. Ama namin nasa langit, muli pinapapasalamat po namin funeral service na ibigay po kay Tatay Leonardo Diagas. Salamat po sa maayos, mamayapa at iwasan niya funeral service ngayong araw na ito. Salamat po sa mga mensahe ibinigay po ng mga dalawang salita speakers na paalala po sa atin na ang pagsubok na ito tulad ng temporal or physical na kamatayan ay isa lamang po paraan upang muli ay makabalik kami sa iyong hiling at nagdanap ito dahil sa pagbabayad sana ginawa ng Yesu Cristo. Namatay siya sa cross at naghirap sa Gethsemane at
dahil dito na paglabanan niyo po ang kamatayan at ang lahat po ay muli manunumbalik. At kung kami ay magsisisihan, tatanggapin ang Ebanghelyo ng Jesu Cristo, kami ay magkakaroon ng kapayapa at katiwasayan at muli ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa plano ng kaligtasan sa Ebanghelyo ng Jesu Cristo na patuloy po nang binigay sa amin ng kapayapa at nagpapalakas sa aming pananampalataya na kalampasan anumang pagsubok katulad po ng physical na pagkain. Ama, hinilin po namin na pagtatapos at sa pagpunta po namin sa libingan ni Tata Iyo, naway po ay paskasan po kami at lino pa namin ng comfort at kapayapaan sa aking pag-isip at natanggap po ito. At manatili po sa amin ang pagtutulungan at pagkakaisa. Maraming salamat po sa suporta ng bawat isa sa amin at sa inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal na nadarama po namin at nadarama na pamilya Llanas sa mga oras na ito. At ang lahat po ito ay iniiwan namin at nanalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone, but they're back again, just like a long-lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to them, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every woe still shines. All the oldies but goodies. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling
just like me. They long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Close to you. Close to you.
the two of us, strangers in many ways. Let's take a lifetime to say I knew you well for only time will tell so, and love may grow for all we Day after day, I must face a world of strangers where I don't belong, and that it's wrong. It's nice to know that there's someone I can turn to who will always care. You're always there when there's no getting over that rainbow. When my smallest of dreams won't come true, I can't take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. So many times when the city seems to be without a friendly face, a lonely place, it's nice to know that you'll be there if I need you, and you'll always smile. It's all worthwhile.